Welcome back sa ating YouTube channel. Maligayang pagbabalik po. Sa video po natin ngayon, tayo po ay maggagawa ng dingding dito po sa rooftop. So DIY lamang po ito. Disclaimer po, isa lang po tayong baguhan at ang mga natutunan po natin ay napanood lang natin sa YouTube at ating pong i-apply. So ito po yung mga kagamitan at mga gamit na materyales na ating gagamitin sa paggawa. Umpisa na po natin ang paggawa. So ito na po, pagtapos po natin sukatin, tayo po ay magagawa ng framing sa pamamagitan ng metal paring. Ito po, at sinukat po natin siya ayon sa sukat ng bintana. At nakita po ninyo, mag-grill po tayo. At pasintabi lang po, isa lang po tayong DIYers. At baguhan lang po tayo. First time lang po natin itong gagawin. Disclaimer po, sana po ay kahit pa paano ay magkaroon po tayo ng idea kung paano po ginagawa ang pag-walling sa rooftop. Ako po ay gumamit ng liso o plain sheet. Medyo budgeted lang po ang ating DIY. So for sure na kayang-kaya ninyo rin itong gawin. Basta alamin po muna ninyo ang mga materyales, kung magkano pong abutin. So, sigurado po madali lang po itong gawin. So, marami po tayo mapagkukuha ang references sa YouTube na mapapanood yung paano po ginagawa ang framing ng metal paring. So, ayan na po, unti-unti na natin na tatayo ang frame ng ating walling sa ating rooftop. So, nilagyan ko po ng walling ang rooftop kasi po kapag umuulan, ay umaanggi po. So, habang matagal po kasi yung rooftop po, yung buhos ng ulan, nagkakaroon na po ng leaking. So, tumatagas na po kahit paano yung tubig. So, kailangan na po natin lagyan ng dingding ang rooftop para ma-prevent po ang damages sa ating rooftop flooring. So, ito po ang mga paraan ng bend ng metal paring. So, natutunan ko lang po yan sa YouTube. So, marami po tayo mapapanood sa YouTube at madali naman pong gawin. At unang-una po ay kailangan na alam lang po natin yung mga materyales. Unang-una sa lahat, kailangan po natin din ng safety dahil matalas po ang metal paring. So, kailangan po natin magsuot ng gloves, mga gunting ng yero at mag-iingat din po tayo sa paggamit ng mga equipment tulad ng barena, cutting drills, grinder, mga ganyan po. So mag-iingat po tayo lagi sa paggawa nito. So safety first. So habang ginagawa po natin to, unti-unti lamang po, takes time. Ako lang po ang gumagawa at meron lang po akong helper. So yung iba po nating materials dito ay mga recycled lang po lamang. Katulad po ng wooden na kapis sa window. So ayan, ni-restore lang po natin. May mga ibang damage po yung window na yan. So ni-repair lang po natin siya pinumpuni para naman po mapakinabangan. At unti-unti na po natin nabubuo ang framing. So, ganun lamang po. Nagsusukat lang po ako. Sinusukatan ko po actual yung sukat ng ating framing. At nilalagay ko rin po kung yan. Bali kung nakikita nyo sa video, sinusukat ko, pinipit ko para makita ko kung sakto ba yung ating sukat, para sakto yung ating tabas. So, ito po yung liso na ating ginamit. So, gumamit po ako ng colored red. So, ito po yung liso na tinatawag. So, sa pag-DIY lang po ay medyo malaki rin po yung ating matitipid dahil gawa ng mataas na rin po ang materyales, lalong-lalo na yung labor nito. Mataas na rin po kung iuupa po natin sa iba ay siguradong malaki po yung isisingiling nila, i-charge sa atin, no?
So, kaya nag-DIY na lang tayo kahit paano, pero sinigurado po natin na matibay kahit paano ang ating gagawin. So, ayan na po at nakabit na natin ang liso. Unti-unti na po nabubuo ang walling o dingding ng ating rooftop. So, sa mga ito po, makikita nyo po ito, lumang jalousie window na po ito. So, yun po yung ikakabit natin dito. Lumang pinaglumaan o recycled materials lang po yung jalousie. So, nagtanggal lang ako ng jalousie dahil hindi na ginagamit. So, ito ngayon, magagamit na uli natin ang lumang jalousie. So, sa mga nagtatanong, hindi ba mainit yan? So, mainit po kasi rooftop po ito. So, kaya po, nilagyan po natin siya ng maraming bintana. So, makikita nyo po, bukod po sa kapis window, meron din po tayong jalousie. At yun na nga po, magkakaroon na rin po ang purpose ang ating rooftop dahil magkakaroon din po tayo ng parang small garden, indoor garden, parang sala. Gagawa rin po tayo dito ng lababo at counter bar. So, yan po at magiging maganda po ang kalalabasan nito. Parang magkakaroon din po tayo dito ng mini studio. Yan po, unti-unti na natin nabubuo. Yan, nakikita na po ninyo, kinabit na natin ng kapis, window. So, abangan din po ninyo sa susunod. May mga kabuuan po tayo ng pag-update dito. Sigurado pong magugustuhan nyo kung paano natin pagagandahin ang dating rooftop na sampayan lamang. Ngayon ay napakaganda na at talaga napaka-relax tambayan. So, i-makeover po natin to at sa mga susunod na video, makikita nyo po ang kalalabasan ng video na ito. So, ayan na nga po ang before and after ang ating ginawa. Ito po yung itsura niya sa labas kumpara sa dati. So, sana po nagustuhan nyo at may nakuha kayong idea sa ating munting video. Sana po ay pinapulutan nyo ng idea. Maraming salamat po. At sana huwag nyo kalimutang mag-like at lalong-lalo na paki-subscribe na rin po. Malaking tulong po ang inyong pag-subscribe. So, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Ingat. Paalam.